So guys, mag-reset tayo ng ECU or ECM or mag-initialize tayo. And then, i-check na rin natin kung may mga naka-store na fault code doon sa ating ECM using yung SCS connector or yung piece of wire or paper clip, pwede naman. Buksan lang natin yung ating U-box compartment. Then, alisin natin yung battery cover. So, sa likod ng battery cover, nandiyan yung DLC o yung data link connector kung saan natin i-connect yung ating SCS. So, ito yung ating data link connector, yung nasa ilalim ng plus sign na battery natin. So, tatanggalin natin yung pinaka-dummy connector or yung pinaka-cover ng DLC. Sa pagtanggal ng dummy connector, so may ipupush lang natin yung clip dyan para matanggal natin yung dummy connector. And then pag natanggal na natin yung dummy connector, pwede na natin ilagay yung ating, ayan, ang tawag dito is SCS connector. So nabili ko siya sa Shopee. So for almost I think 279 or 300. So hindi naman kayo magkakamali ng paglagay dyan dahil hindi siya magpapasok kung mali yung lagay natin. So once na nag-click na siya, ibig sabihin na-connect na natin ng maayos yung ating SCS connector. So pag nakalagay na yung ating SCS connector, so on natin yung ating motor. Check na rin natin kung merong naka-store na fault code. Usually kapag walang naka-store na fault code, yung check engine natin o yung MIL, malfunction indicator light, ay naka-steady lang. So kaya katulad nito sa akin, naka-steady lang yung ilaw ng check engine. So ibig sabihin walang naka-store na fault code doon sa ating ECU. Pag nagbi-blink yung malfunction indicator light or check engine, ibig sabihin may fault code yung ating motor. So kailangan natin tong i-reset. Sa pag-reset ng ating ECU or pag-initialize ng ating ECM, so full throttle natin and then i-on natin yung ignition switch, then check nyo yung check engine, yung mil indicator light natin. So sa pag-on natin, mag-bling ito ng mabilis. So within 5 seconds, bitayawan natin yung throttle. Then yung pattern ng blinking, from fast blinking, mag-blink siya slowly. Ibig sabihin yun is successful yung ginawa nating pag-reset ng ating ECU kapag slow blinking na siya. So pwede na nating i-off yung ating ignition switch. Tanggalin natin yung SCS connector doon sa DLC. And then ibalik natin yung dummy connector na tinanggal natin kanina. So para ma-check natin kung successful yung ating ginawang pag-reset doon sa ating ECU. Then punta tayo doon sa ating panel or sa ating display. I-on natin yung ating ignition switch. So dapat wala na yan yung check engine or yung mil indicator light is wala na. So let's start the motor. So check on natin yung kanyang engine. I-rev natin. Okay, so wala naman siyang error, wala naman siyang fault code. Tapos ibig sabihin is okay yung ating reset. So pag wala kayong SCS connector, pwede tayong gumamit ng paper clip. I-locate lang natin yung brown and green wire. Then kailangan natin itong i-short using yung paper clip o yung ating piece of wire. So mas maganda kung manipis lang yung wire na gagamitan natin katulad nito. So tinanggal ko lang ito, yung ginagamit ko to sa cable tie. So ikabit natin ito dun sa green and brown wire. So double check natin yung connection ng nilagay nating wire para hindi tayo magkamali. So dapat nakakonect yung green and brown wire. So pag okay na yung ating nilagay na wire or paper clip, kung paper clip lang yung available sa inyo, punta tayo dito sa ating display at i-on natin yung ating ignition switch. So dapat lalabas yung check engine or yung MIL, malfunction indicator light. Then pwede nating off uli yung motor, then tanggalin na natin yung wire. Then balik natin yung dummy connector.
So pagbalik nung dummy connector is ganun lang, i-push lang natin ito hanggang sa mag-click siya. So pag nag-click na siya, pwede na uli nating paandarin yung ating motor at i-check natin kung nagpa-function siya ng maayos o normal, at dapat wala siyang check engine at hindi lalabas yung ating MIL or yung malfunction indicator light. So rev lang natin ito, check natin kung tama yung throttle, yung word ng throttle natin. So pag naglinis pala tayo ng throttle body, ibang procedure din yan, ibang way ng pag-reset. So tuturo ko na lang yan next time.